Tapos na ang mga maliligayang araw ng tag-init. Tag-ulan na naman. Masarap humigop ng mainit na sabaw. Pag-asa na mismo ang nagdeklara. Pumasok na tayo sa panahon ng tag-ulan. At kapag ganitong malamig ang panahon, may sasarap pa ba sa paghigop ng mainit na sabaw? Sa bayan ng Lazi, sa Siquijor, ang paborito nilang sabaw mula sa lauyang manok. Lauya ang tawag sa proseso ng pagluluto ng native na manok sa gata at paglalagay ng napakaraming sangkap at pampalasa. Parang chicken curry. Pero kapag natikman, naglalaro sa bibig ang lasa ng dahon ng tanglad, dahon ng sibuyas, luya at pulang bell pepper. Ang Bisaya nga manok, lamian kaayo basta igo-igo ang sabaw sa tuno ni mga lubi. Ang recipe ng lauyang manok, ilang dekada na raw nagpapainit ng sikmura ng mga tiga-Siquijor. Ang niluto kong lauyang manok, dito ko na-cut-on sa akong mama. Lami kainin sa tag-ulan. Isinangkut siya ang manok. Inilagay ang unang piga ng gata o ang kakang gata, kasama ang tanglad, sanib o local na basil at asin. Hinalo sa loob ng 5 minuto. Inilagay ang pangalawang piga ng gata. Malinamnam, matamis-tamis. Mas mabango yung basil leaf, naging mas mabango ngayong naluto na yung lauya. Sa Cavite naman, ang ipinagmamalaki nilang sabaw, tunog banyaga man, pamilyar naman sa ating lahat. Miswa na may meatballs, almondigas. Albondigas is meatballs in Spanish. From way back, ang almondigas ay niluluto ng mga lola. Usually pag rainy season. Inilagay ang broth at hiniwang patola. Ilalagay na natin sa kumukulong hugas bigas ang pork meatballs. Pagkakulo, hinalo ang bola-bola o meatballs. Tinimplahan ng patis at paminta at saka inilagay ang miswa. Masarap siya. Malasa mo talaga yung karne ng manok at saka yung tinapa. Perfect siya para sa tag-ulan. Masasabi mong institusyon ang isang pagkain ng isang probinsya kapag kadikit na nito ang pangalan ng lugar. Katulad na lang sa Calaca sa Batangas. Ang dinarayo roong pagkain, lalo na kapag lumalamig na ang klima, ang umuusok-usok pang Loming Batangas. Malapot ang sabaw nito, makapal ang noodles o miki na mas pinasasarap ng chicharon. Ang lumihan sa Madalunot, tiyagaan daw bago mahanap, pero talaga namang dinarayo ito. Ito po ang lumihan sa Madalunot. Tuloy po kayo. Dahil sa manamis-namis nitong lasa kumpara sa ordinaryong lomi. Ang noodles kasi, imbes na flat, pabilog. Sa dami ng kanilang parokyano, kaya raw nilang umubos ng 5 sako ng harina para sa kanilang noodles. Naisipan namin mag-asawa na wala kaming kikitain, kaya naisipan namin mag-aral ng isang negosyo. 2010 nagsimula akong maglomi. Nagsikap akong matutuhan ang pansit Miki. Ako na mismo ang gumagawa ng aming product na ito sa pool nang magtayo ako ng lumihan. Una po nating ilalagay ay ang pork stock. Tinimplahan ng asin, paminta at toyo. Pag nakita po natin kumukulo na ang pork stock sa kawali, ilalagay na po natin ang homemade pancit ng Madalunot. Inilagay ang kanilang homemade noodles. Sunod na nilagyan ng cassava flour ang lomi. Nilagyan ng atay, karne ng baboy at homemade na chicharon. Malinamnam at mapapansin mo yung pagiging saucy niya, yung malapot. Ang tradisyonal na pagluluto ng lomi sa Batangas, impluwensya raw ng Chino na si To Kim Eng. Dahil marami raw nasarapan sa kanyang lomi, umusbong ang pagluluto at pagbebenta nito sa buong probinsya ng Batangas. Ang
original daw na lomi recipe ni To Kim Eng, matitikman pa rin magpahanggang ngayon sa Lipa. Meron itong manok, beef, kikiam at seafood. Ang tawag nila rito, Super Lomi. Ang Super Lomi, kumbaga yun yung loaded na lomi. Iginisa ang sibuyas. Inilagay ang carrots at cabbage. Sinabawan ng broth. Inilagay ang kanilang homemade Mickey. At nilagyan ng itlog. Tinimplahan ng toyo. Pinalapot ng cassava mixture. Pinakuluan. At saka inilagay ang kikiam, pusit, hipon, chicken at beef. Wala ka nang hahanapin pa. Nag-flourish nga na noon sa buong Batangas yung lomi. Hindi rin doon natatapos. Kumbaga, itinuro pa niya sa iba kung paano magluto ng lomi. Mula Batangas, mag-side trip sa Tagaytay. Kung saan sa restaurant na ito, mahigit 20 klase ng mga all-time favorite nating sabaw ang matitikman. Ang bulalo. May kimchi bulalo, bulalo steak, sizzling bulalo, at marami pang iba. Tsak, ikaw ang susuko. Isa sa sikreto sa malinamnam daw na sabaw ng bulalo, ang tagal ng pagpapakulo sa buto at kalidad ng karne ng baka. Pero kung ang tipikal na bulalo, karaniwang mais, repolyo, pechay at patatas ang sahog, ang bulalong Tagaytay meron ding okra, kalabasa, malunggay at luya. Pinakuluan muna ang bulalo o beef shank at bone marrow hanggang lumambot. Pinagsama-sama ang kalabasa, mais, okra at luya at saka ng dahon ng malunggay. Ngayon malambot na po ang ating mga gulay. Sunod po natin ilagay yung bulalo. Kadalasan may mga customer kami na ba't di kami gumawa daw ng spicy na bulalo. Tapos gusto namin na makilala siya as bulalo capital dahil dun nga sa napakaraming dish namin na bulalo. Pero ang bulalo sa bayan ng Larena sa Siquijor may gata. At ang perfect view raw para sa paghigop nito nasa ibabaw ng Burol kung saan kitang-kita ang mga probinsya ng Negros, Bohol at Cebu. Perfect siya sa tag-ulan kasi mainit ang sabaw, tsaka creamy, lalo pag yung malakas ang ulan, doon mo siya mag-feel na masarap ang ginataang bulalo. Sa paghahanda nito, iginisa ang luya, inilagay ang baka, nilagyan ng red bell pepper, siling pansigang, repolyo, at ang gata. Medyo may tamis, medyo may gata talaga malalasa mo. Napakasarap ng bulalo. Kakaiba siya sa ibang bulalo na natikman ko and perfect siya sa taglamig. Isa pa sa pinaka-classic na sabaw ng mga Pilipino. Pwedeng pang-almusal, tanghalian, merienda o hapunan. Goto. Sa Nagilian, La Union, ang kanilang goto pwedeng i-deliver sa'yo ng buong gotohan mismo. Ang multicab kasi, ginawa nilang gotohan. Ito ang Gotolito. Ang may pakulo nito, si Beth. Simula raw nung siya'y nabiyuda, siya nang bumuhay sa dalawa niyang anak. At dahil pinupuri raw talaga ang luto niya ng goto, naisipan niyang magtayo ng gotohan. Nag-isip ako, sabi ko, pwede rin palang gawing negosyo tong ano. Kaya trinay ko hanggang yun, maraming nagkagusto. Tinuloy-tuloy ko na. Sa loob ng isang araw, kumikita raw siya ng halos 1,500 hanggang 2,000 pesos. Talagang tubong lugaw! Pupursige akong makaipon para sa mga anak ko. Para mapatapos ko yung sabi ng anak ko, gusto daw niya magpari, yung isa. Masarap din siya. Kasi masalo na ngayon tag-ulan. Tapos hindi siya tulad ng ibang goto na bibili ka pa ng itlog, ng tokwa at papa. Ito kasi kompleto na siya.
Ang pagpatak ng ulan, masarap sabayan ng mainit na sabaw. Kapag nainitan ng sikmura, mas gaganda ang pakiramdam. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.